praise Jesus, our blessed Redeemer. 6-8. Mabilis po ng konti ito. Ready? Sing. Praise Him, Jesus, our blessed Redeemer. Sing on earth His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory, strength and honor, give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carry them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Number 2. Praise Him, Jesus, our blessed Redeemer. Our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrow, love unbounded, wonderful, deep, and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever a joyful song. Number 3. Praise Him, Jesus, our blessed Redeemer. Heavenly portal, loud with Hosanna ring. Jesus, Savior, liveth forever and ever. Praise Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious, power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Okay po. Tayo po ay sama-samang yumuko at mag-ukol ng ating panimulang panalangin. O Diyos na Ama na lubhang makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, kami ay nagtataas ng aming mga tinig upang minsan pa Ama ay pasalamatan ang pagkakataong pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na maging bahagi ng aming gaganaping pagsamba sa umagang ito sa kabila, Panginoon, ng aming online medium, bagamat ito lang ang aming alternatibong paraan upang ikaw ay aming sambahin at luwalhatiin sa mga oras at pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, sa karagdagang buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin at sa mga biyaya na kung saan ay aming tinatamasa sa bawat sandali. Kung kaya't patuloy at patuloy na ang bawat isa sa aming Panginoon ay lumalapit sa iyo upang ihingi ng kapatawaran ang mga kasalanang nagagawa ng bawat isa sa amin. At itulot mo, Panginoon, na ito ay amin tuluyan na matalikuran at makalakad ng naaayon sa iyong kalooban. Muli, Panginoon, ay dinadalangin namin na ang mga itatayo mo sa aming unahan sa mga oras na ito at sa araw na ito ay magkaroon ng sapat na mga kaalaman at lahat ng ito'y magmumula sa ilamang Panginoong kalooban upang ang bawat isa sa amin ay magamit na kalasag ito na magpapatibay ng aming mga pananampalataya sa pagganap at paglakad sa mundong ito, na maging matatag
at lalong magpatuloy ng pagsunod sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi nakakadalo, nanlalamig, may sakit at iba pang mga kadahilanan, na ituro mo sa kanila, Panginoon, ang tamang landas at daan pabalik sa iyo. At nawa, Panginoon, ay igawad mo sa kanila ang iyong presensya at ang iyong mga pagpapala upang anuman ang kanilang mga tinatahak na suliranin at problema ay kanilang malutas at muling dakilain ka na at malaman ang kahalagahan mo sa aming mga buhay. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatid namin nasa malalayong bansa na patuloy na sila ay nakikibahagi sa kabila ng malayong distansya, ay patuloy na pinapakita nila ang kanilang maalab at marubdob na pananampalataya sa iyo. Balutin mo ng kapayapaan ang aming mga susunod na sandali, buksan at ihanda ang aming mga puso't isipan upang aming matutunan at patuloy naming magamit ang iyong mga salita. Ang lahat ay ito ay aming hinihiling at dinadalangin sa ng mga bagay na hindi kayang sambitin ng aming mga labi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at muli tayo po ay nasa online dahil po sa alam naman natin na ang sitwasyon sa ngayon ay lubhang marami o matraffic ang ating dadaanan, kung kaya't ito po ang pinaka-diversion natin sa ating pagsamba. At kung nandiyan na po si Brother Sanbar, siya po ang manguna sa ating Bible study. Brother Sanbar? Brother Sanbar? Okay po. Ising ko muna po ito. Kung wala po si Brother Sanbar, ay ako po na lang ang papalit pansamantala sa kanya. Bagamat ang akin pong hinanda ay sermon, at sermon po ang aking hinanda sa umagang ito, at iba po ang aking topic. Kung kaya't matapos po ang maiksing paksa na hinanda ko para sa ating Bible study sa ngayon, ay susunod ko naman po ang aking maiksing sermon din. Iksian na lang natin po para tayo ay okay po. Wala pa si Brother Sanbar. Okay po. Okay po. So, sa patuloy ng ating gawain ay nakikita niyo na po ba yung aking nakikita niyo na? Wala. Wala ba? Feedback siya eh. Okay. Nakikita niyo na po ba yung naka-screen share ko po sa inyo, mga kapatid? Walang nagre-response sa chat. Tingnan natin ang chat. Oh, bakit nakaalis si Brother Sanbar? Tayo ay online. Okay po. Kung wala po si Brother Sanbar, ako na rin po daw talaga. Nakaalis si Papa kanina pa po. Okay po. Sa umagang ito, Panginoon, ay nais kong ibalik na lang ang isang pag-aaral na kung saan ay kadalasan ay ginagamit natin at mahalagang bahagi ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kaya ko po nais ibalik ang pagtuturong ito, pag-aaral na ito ay marami sa ating mga kabataan sa ngayon ay lubha na kung saan ay hindi po gamay yung tinatawag nating pananalangin sa bawat gawain. Kung minsan
nagkakaroon sila ng tinatawag na yung bang nahihiya sila lalo na't 'pag sila ang nangunguna sa mga gawain ng panalangin. Kung kaya't sa umagang ito ang aking pag-aaral ay nais kong ihain sa inyo ay may kinalaman sa The Lifeline of Prayer. Okay, ito po ay aking nai-discuss na at ito po ay aking naituro noon, ngunit nais ko pa rin pong ulit-ulitin lalo na para sa kabataan at para sa mga baguhan natin na mga miyembro o do sa mga nakakalimot po. Okay po. At ang prayer natin normally ay ito yung madalas nating ginagamit at inagawa kahit saan tayo, kahit nasa anong oras, ay ang isang Kristiyano po ay malugod na kung saan ay nananalangin. Okay, normally nga po pagkagising natin sa umaga pa lamang, andiyan yung pagkakataon na dapat ay maging religious habit ng bawat isa sa atin. Yung pagbangon mo o bago ka magsimula ng anumang mga gawain ay nagpapasalamat na tayo at tayo ay muling nakabangon at muli tayo ay buhay, may panibagong pag-asa, may panibagong lakas, at tayo ay pinagkakalooban ng kapayapaan ng ating Panginoon. Kaya it's a better way na kung saan ay maging religious habit natin yung ating unang-unang gawain sa umaga pa lamang ng pagising ay ang ating pagsambit ng ating mga maiksing panalangin ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Dahil dito nakikita ang bawat isa na kapagka ang isang Kristiyano ay naging habit ang pananalangin, ay pinapakita mo na ikaw ay may mataas na antas ng iyong pananampalataya. At ina-acknowledge natin ang kahalagahan at kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating ang kalagayan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung kaya't ang panalangin ay nagbibigay sa ating mga buhay ng kalakasan na upang tayo ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kung kaya't dito sinabi sa John 14:13 hanggang 16. Sinabi po dito sa banal na kasulatan na kung saan ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay luwalhati sa Anak kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko. Ito'y malinaw na pinasabi at pinakikita ng banal na kasulatan na sa bawat sandali ay wala tayong dapat na lapitan sa mundong ito. Wala tayong dapat na hinga ng tulong, kundi sa ating Panginoon lamang. Okay. Ngunit hindi ang tanong ng ilan nating mga tao, lahat ba ng mga panalangin ay dinidinig ng ating Panginoon? Okay po. Sa patuloy po ng ating mga pag-aaral ay makikita po natin sa Hebreo 11:16. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Dito ay malinaw na isinasaad sa Hebreo 11:6 na kung tayo ay walang pananampalataya, ang anumang mga panalangin natin ay baog. Through prayers, sinasabi po sa Philippians 4:6 na kung saan, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So, sa ating mga panalangin, kaakibat nito ang ating maalab na pananampalataya. May mga panalangin na kung saan ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Malinaw na sinusulat o malinaw na kasulat sa banal na kasulatan
na kung saan ay may mga panalangin na sabihin na natin po ay mali at hindi katanggap-tanggap. Halimbawa po, ang mga panalangin isinasagawa ng ilang mga Katoliko, yung paulit-ulit na mga panalangin. Yung mga panalangin na kung saan ay nagbabanggit pa ng ilang mga santo o ilang mga tao na kung saan ay ipinadadaan pa nila ang kanilang mga panalangin sa iba't ibang mga intermediaries. Ngunit mayroong tinatawag tayong mga biblical elements of prayer. At ito po ay kung saan ay napakamahalagang bahagi na dapat ay nakapaloob sa ating mga panalangin. Hindi yung basta tayo ay nananalangin lamang na kung saan ay sabay hiling agad o pasasalamat o ganun po. Malinaw sa banal na kasulatan na mayroong tinatawag na biblical elements of prayer. Okay. Ito yung tinatawag nating adoration, okay, confession, thanksgiving, at yung supplication. Isa-isayin po natin itong apat na mahalagang elemento na dapat nating ipaloob sa ating mga panalangin. At simple lamang po ito, lagi nyo lang tatandaan para madali nating maano kung ano yung mga dapat nating ipasok sa ating mga panalangin o yung guidelines lang naman. Ito po ay guidelines na maaaring hindi naman in order. But what is important for all of us is na kung saan ay mayroon tayong tinatawag na mga pagpupuri, mayroon tayong pagsisisi, mayroon tayong pasasalamat sa ating mga panalangin, at sa bandang huli ay mayroon tayong tinatawag na supplication. Dito po sa Hebreo 13:15 na kung saan sinasabi po, adoration is honoring and exalting God for who He is. Dapat ay makita natin kung anong kalagayan ng may pinakamataas ang ating Panginoon. Dito ay pinopokus natin, okay, at pinipraise natin kung sino ang Panginoon na ating dapat na sambahin. Sa Hebreo 13:15 po ay sinasabi, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatwid bagay ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Madalas ay ginagamit natin sa unang panalangin natin ng mga salita ng may pagtataas o pagpipraise. Pinakikita natin kung gaano kapangyarihan ng Panginoon bago natin isambit ang ating mga kahilingan. Okay. Kada sa ginagamit natin yung mga salita na gaya ng nasa Matthew 6:9, sinasabi natin, Our Father in Heaven, hallowed be thy name. Yung iba naman na mga nananalangin, Heavenly Father, Almighty God, Most Holy Father, Most Powerful Heavenly Father, at ilang pang mga papuri at mga salita na nagtataas sa ngalan ng ating Panginoon. Dahil sa awit 66:3 ay malinaw na sinasabi po dito, inyong sabihin sa Diyos na napakakakilakilabot ng iyong mga gawa, sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan ay magsisisuko ang iyong mga kaaway sa iyo. Kung kaya't napaka-importante ng papuri sa ating panalangin dahil dito ay nakapokus ang ating mga puso kaysa sa ating sarili para sa Diyos. Mas binibigyan natin ng halaga ang ating panalangin ng pagpuri para sa Panginoon at isinasantabi natin ang ating mga sarili.
So napaka-importante po na bago tayo ay nagsisimula sa ating mga panalangin, ay unang-una nating isagawa ang papupuri. Sa ACTS or ACTS, acronym na ginamit ko po rito, ay ang C is pagsisisi o yung tinatawag nating confessions. When we are talking about confession, we are focusing on admitting our sins. Alam naman po natin na araw-araw tayo sa maliit o malaking kaparaanan ay nagkakaroon ng mga kasalanan, whether we are intentionally doing it or unintentionally. But in our confession, we are focusing on admitting our sins before God, and we are seeking for His forgiveness for every sins that we are committed sa araw-araw nating pamumuhay. Sa unang John, maybe po ay malinaw na sinasabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sin. So, paano tayong patatawarin ng ating Panginoon at paano ibibigay ang ilang nating mga kahilingan kung hindi natin muna ihihingi ng kapatawaran ang ating mga kasalanan? Minsan po talaga may mga panalangin tayo na kung minsan ay nakakalimutan natin na ihingi ang ating mga kasalanan. Pero bilang practical po, no, kung minsan syempre, no, nakakahiya naman na hihiling ka agad ng mga kahilingan mo tapos alam mong may kasalanan ka. So, lubhang importante na kung saan sa lahat ng ating mga panalangin, kaakibat nito ay ang paghiling natin ng ating kapatawaran sa ating mga kasalanan. Okay. Sa unang John na kung saan 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal, siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, nahihiya ako, Brother Nelson, na humarap sa Panginoon. Kapag patuloy kang mahihiya na hingin mo ang iyong kapatawaran, lalo kang lumalayo sa harapan ng ating Panginoon. Higit na importante ang pagpapakumbaba natin sa kanyang harapan kaysa pagganahin natin ang ating mga pride. Tuloy pa rin po natin na kung saan ay napaka-importante na bahagi ng ating mga panalangin ay na kung saan ang pagsisisi ay nasa unang John 2:1-2 po. Sinabi at inutos, mumuntikong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Okay, napakalinaw po rito. Kung kaya't ang lahat ng ating mga panalangin ay hinihiling natin sa pamamagitan ng ating Panginoong si Hesukristo. Hindi po sa pamamagitan ng mga pari. Hindi po sa pamamagitan ng ilang mga tao, reverend sa tinatawag nila, na kung saan ay ilalapit natin sa kanila at sila ang mananalangin ng ating mga kasalanan. Hindi po ganun yun. Na kung saan ay ginagawang practice ng ilang mga denomination. Tayo po ay dapat na direksyong nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Wala tayong ibang tagapamagitan liban ang ating Panginoong Hesukristo. Suportahan ko pa rin po ng mga karagdagang chapter and verses ang mga kahalagahan ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan
na bahagi ng ating mga panalangin. Sa Proverbs 28:13 po ay nakasulat, "Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag ng ating mga kasalanan po at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan." So malinaw po dito na kung saan kailangan nating ihayag, kailangan nating ihingi ng kapatawaran. Okay, hindi yung tatalikuran lang natin at hindi yung tayo ay basta lamang dededmahin yung paulit-ulit nating kasalanan. Tuloy pa po natin sa Gawa 3:19 na kung saan malinaw na sinasabi po rito, "Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon." So malinaw na sinasabi po sa Gawa 3:19 na kung saan sa ating pagsisisi, naroon yung pagpapahayag voluntarily po. Mahirap naman kasi, ikaw ba makakapagsisi ka ng hindi malinaw sa iyong puso't isipan? At pag sinabi mong ikaw ay nagsisisi, ibig sabihin, tatalikuran mo yung paulit-ulit na kasalanan. Minsan may nagtanong pong isang kapatiran, ang tanong niya sa akin noon, "Brother, yung po nakasulat sa Bible na makapitumput-pitong beses ba kailan natin dapat patawarin ang ating mga kapatid na nagkakasala?" Ito po ay malaking usapin, malaki po itong pag-aaral. Okay, so kailangan po ba makapitong ay 77 times 7? Yun po yung nakasulat sa Bible. Hindi ko lang po matandaan ang chapter and verse. So, pag daw po nagkasala, samantalang sa ating Panginoon ay ilapit mo ang iyong mga kahilingan ay patatawarin tayo. Pero hindi pa rin po natin nasusunod ang mga ganong mga gawain. Okay po. Ano pa po ang kung saan ay dapat nating maging bahagi ng ating mga panalangin? Acts sa letter T po ay tumatayo na acronyms ay yung tinatawag nating pasasalamat o yung thanksgiving. Okay. Araw-araw tayo ay tumatanggap ng iba't ibang uri ng mga blessings. Okay. Bawat isa sa atin, tumatanggap tayo ng mga material blessings, spiritual blessing, emotional blessings. Kung kaya't malapat naman po na sa ating mga panalangin ay iusal natin at isama natin higit sa lahat yung walang sawang pagbibigay sa atin ng Panginoon ng iba't ibang uri ng mga kagandahan ng buhay na mayroon tayo sa ngayon. At ito yung bahagi ng ating panalangin ay ang pasasalamat sa Panginoon. Dito sa awit 136, si Uno ay nagsasabi, "O mangagpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanpaman." Okay. Minsan nga tayo bilang mga ordinaryong tao po, madalas practice natin, lalo na tayo mga Pilipino, no? Okay, may nagawa lang magandang maliit na bagay yung kapwa natin, pinasasalamatan pa natin. Thank you sir, thank you Brad, thank you sir, ganun-ganit, thank you ma'am. Lagi tayo nagpapasalamat sa maliit na bagay dahil natutuwa tayo kapag ang isang tao ay nakagawa ng maliit na bagay sa atin, kagandahan lang na ugali, kung minsan pinasasalamatan natin agad sila. Eh what more pa kaya
na dapat tayong mag-usal ng pasasalamat sa ating mga panalangin sa ating Panginoon dahil higit sa lahat, sa Kanya nanggagaling ang lahat ng mga bagay na ating tinatamasa sa mundong ito. Salamat tayo ay hindi nagkakasakit. Pasalamat tayo lagi sa Panginoon dahil sa kabila ng magulong mundo, tayo ay nasa maayos na kalagayan. Hindi tayo biktima ng iba't ibang mga problema sa lipunan at patuloy na nagbibigay sa atin ng iba't ibang uri ng pagpapala. Kaya lahat ng mga bagay nito ay dapat nating pasalamatan. Ito nga lang ating ginagawang linggo-linggo na panambahan ay dapat nating lubos na pasalamatan dahil ang ilang mga tao sa mundo ngayon ay nakakalimot at ang iba naman ay nagkakaroon na ng iba't ibang mga kadahilanan upang hindi na makabihagi sa ganitong uri ng pagsamba. Kung kaya't ang pasasalamat ay dapat nating isama sa ating mga panalangin. Dali po at may okay. Dahil napakahalaga ng ating mga pasasalamat dahil pinapakita natin na tayo ay gumaganap na kung saan ay nagbibigay ng ating pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. At ang pinakahuling bahagi na dapat ay kasama o yung elemento ng ating panalangin ay yung tinatawag na paghiling. Pagkatapos nating i-honor o i-adore ang ating Panginoon, tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, tayo ay nagpasalamat sa lahat ng mga nais nating ihayag, ay doon pa lamang dapat nating sambitin ang ating mga kahilingan o yung tinatawag nating supplication. Ang supplication na tinatawag natin ay kung saan ay may kinalaman kung ano yung ating mga kailangan para sa ating mga sarili. Kadalasan, tayo ay humihiling hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi pati sa iba pa rin. Hindi ba pagka tayo po ay nananalangin, ay kumisan sinasama natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatiran na may mga sakit? Yun ay po'y tinatawag nating intercession o yung kung saan ay bahagi ng ating paghiling ay hindi lamang para sa ating mga sarili, bagkus ay para po doon sa mga taong nangangailangan din ng mga kalinga para sa ating Panginoon para sa mga higit na nangangailangan. Pansinin po ninyo yung sa Philippians 4:6. Dito sinasabi po, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." So, maaari po tayong humiling. Hindi naman lahat ng ating mga kahilingan ay na kung saan ay puro material na bagay. Minsan nga, kung minsan tayo ay nagdadamdam o kung minsan ang ilan sa atin kapag ang ating mga prayers ay hindi agad nasasagot, ay kung minsan nagdududa tayo sa ating mga pananampalataya. But God knows when, kung kailan dapat niya ibigay ang ating mga kahilingan. Minsan kapag tayo ay nagpe-pray at pakiramdam natin ay hindi natin natanggap agad o hindi sinagot agad ng Panginoon ang ating mga prayers, ay humihina, nanlalamig ang ating mga pananampalataya. Kung kaya't ang isipan natin kung minsan ay
nagkakaroon ng tinatawag na pagdududa. But malinaw sa kasulatan sa Philippians 4:6, malinaw na sinasabi niya rito ng banal na kasulatan sa Philippians 4:6 na huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Okay. Alisin natin yung pagdududa. Alisin natin yung now na, yung ganong attitudes natin. Okay, nawalan ako ng trabaho. Naku po, now na kailangan, God, bigyan mo akong trabaho. Hindi ako makakasurvive, marami kaming bayarin. Minamadali natin siya. Pero mayroong mas magandang plano ang Panginoon sa iyo kung kaya't huwag tayong mga balisa. Ipakita natin sa pamamagitan ng ating mga panalangin, sa ating mga hiling, ang ating dependence, yung ating ano ba yung dependence? Yung ating nakailangan natin na tayo ay umaasa sa lahat ng mga bagay na ipagkakaloob ito ng Diyos sa tamang panahon, tamang paraan, at tama na para sa iyo. Hindi yung kagustuhan natin. Minsan kapag pinilit natin, yung sarili nating gusto, madalas ito ay nagbubunga ng hindi maganda. May plano ang bawat isa sa atin, ang Panginoong Hesukristo. At sa ating mga paghiling, dapat ito ay hihilingin natin sa pangalan ni Jesus. Nakasulat po dito sa John 14:13-20. Sa inyong paghiling, ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumalahati sa anak. So pararaanin natin sa ating Panginoong Hesukristo. At kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Napakalinaw po sa John 14:13-20. At dito sa bandang 20 po, sa araw na yaoy, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. So napakaganda po na kung saan sa inyong mga panalangin, lahat ng ating kahilingan ay ating gagamitin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So meron po itong apat na elementong ito ay maging kasanayan natin, nakasama ng ating mga panalangin. Sa banal na kasulatan ay marami pong tinuturo na kung saan ay iba't ibang paraan kung paano ang bawat isa sa atin ay mananalangin. Minsan po ay may mga nagtatanong, paano po ba kapatid ang tamang paraan na kung ikaw ay mananalangin? Tayo po kung minsan napapansin nyo ay nakaupo habang pinapanalangin natin ang ilang bahagi gaya nung pagdating sa abuluyan, tayo po ay nakaupo lang. Okay, ang ilan naman mga Katoliko ay lumuluhod sa harapan ng kanilang mga santo. O yung iba naman kung wala man po ay nakaluhod. Madalas tayo po ay nananalangin lalo na sa pagdating ng pagbibigay ng mataas na praise sa banal na pagtanggap ng ating banal na hapunan, tayo po ay mga nakatayo. Okay, yung iba ay mga nakatayo at nakataas pa ang kanilang mga kamay. Yung iba naman po ay mga bowing o okay. At yung iba naman po ay yung prostrate na talagang nakadapa. So iba't ibang paraan ang isinasagawa ng pananalangin. At ito po ay depende kung paano na kung saan ay maihahayag mo ang iyong saloobe ng tapat at malinaw at maayos. Kasi kung ikaw ay maglalakad habang nananalangin, siguro ay hindi naman po ito advisable.
Wala naman po sigurong nananalangin na kung saan ay liban na lamang kung ikaw ay nasa daan. Ngunit ang mahalagang bahagi po ay hindi yung kaparaanan mo, bagkus kung paano mo sasambitin ang iyong mga panalangin ng marugdog at ito ay maayos na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Dahil lubhang napakaimportante po ang panalangin sa lahat ng sandali at pagkakataon. Dahil prayer strengthen, pinalalakas ang ating relasyon sa ating Panginoon. At kapag tayo ay nakakapanalangin, lagi niyo po, maski naman kayo siguro nararamdaman ninyo na nagkakaroon kayo ng peace of mind and calmness. Di ba po, tuwing magsasambit ka ng anumang panalangin, kahit na maiksi, humingi ka lang ng blessing sa iyong paglalakad, sa iyong pagsakay sa jeep, ay whenever you are having your prayer, it bring peace and calmness sa inyong puso, sa inyong mga puso. Dahil bahagi ng ating panalangin, yung paghingi natin ng guidance na kung saan ay lagi tayong susubaybayan ng ating Panginoon. Napakaimportante din ng panalangin na kung saan ay patuloy at patuloy tayong ginagabayan ng ating Panginoon upang maligtas tayo sa iba't ibang uri ng mga kasalanan na kung saan ay patuloy at patuloy na nananaig sa ating ah, at mga gawain sa pang-araw-araw sa lipunan. At higit sa lahat, napakalaga ng ating mga panalangin kung kaya't mula dito ay nagkakaroon tayo ng isang relasyon sa ating Panginoon upang tayo ay patuloy na mag-ingat sa ating mga kaluluwa. So, bilang pangwakas ay muli nais kong ulitin yung mga mahalagang elemento o mga bahagi na kung saan ay dapat na tuwing tayo'y nananalangin ay isama natin lagi yung tinatawag na papuri, ang pagsisisi, ang pasasalamat, at ang ating paghiling. Kung mayroon man tayong mga dapat pang isama dito, ay yun ay sa inyong mga pangsarili lamang o kung ano man ang inyo pang mga nais banggitin. At bilang panghuling slide na kung saan ay iiwan ko sa aking Bible study na may kinalaman sa ating pag-aaral sa umagang ito, ang mga elemento o mga dapat ilaman natin sa ating mga panalangin ay ang unang Thessalonian 5:16 hanggang 19. Ito sinasabi, mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid sa lahat ng mga bagay at magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Nais ko pong iwan ang isang mensaheng ito upang maging maalam tayo sa kahalagahan ng panalangin sa bawat sandali. Brother Sanbar, nasa church ka na daw po. Okay. Tayo po'y magpapatuloy ng ating gawain sa ikalawang bahagi. At bago po, Brother Sanbar, nandiyan ka po?
Brother Sanbar. Wala pa rin po. Okay po. Bago po nating magsagawa ng ikalawang bahagi ay tayo naman po'y umawit muna ng isang awitin para po sa bago tayo magkaroon ng ating sermon. Salamat po sa pagdalo ng higit na nakakarami. Marami po tayo sa umagang ito. At bagamat ako po ay nag-iisa lang sa ngayon, wala po si Brother Darwin, ay tuloy po natin ang ating paglilingkod at pagsamba sa umagang ito. Okay po. Let's open our hymn book to page 120. One Man Army ako po. The Solid Rock. Sama-sama po tayong umawit ng may kagalakan sa ating mga puso. Hymn number 120. The Solid Rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Ready? Sing. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veil his lovely face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gate, my anchor holds within the bait. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. 3. His oath, his covenant, his blood, support me in the whelming blood. When all around my soul gives way, he then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Okay po, andyan na po. Makakapagturo ka pa, Brother Sanbar? Itutuloy ko na po ba ang ikalawang bahagi? Kakalungkot po na at hindi nakaabot si Brother Sanbar po. Okay po, sandali lang at share natin po. Napakadami po natin sa araw na ito. Kita niyo po ba ang ating nakikita niyo na po ba ang ating PowerPoint? Kita na.
Okay. Pwede po mag-message kung nakashare po ang aking PowerPoint. Nakikita ba, ma? May nagre-respond. Okay. Yung ilaw man nakakasilaw. Jo. Okay po. Okay. So, muli magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay nasa ikalawang bahagi po ng ating gawaing pagsamba. At sa umagang ito ako po ay naghanda ng isang mensahe na kung saan po ay may kinalaman at binigyan ko ng maikling title, When the Heart Feels Empty. Ito po yung tinatawag na kung saan ay sa bawat isa sa atin ay dumadating yung pagkakataon na kuminsan ay nakakaramdam tayo ng kahungkagan o yung emptiness sa ating mga buhay. Madalas na kahit tayo ay nasa Panginoon ay nakakaranas pa rin tayo ng tinatawag na hungkag o empty, yung mga pagkakataon na tayo ay malungkot o walang kasama. Kung kaya't sa umagang ito po ay binigyan ko ng maikling title, When the Heart Feels Empty. At ito po ay binasi ko at mula sa Mateo 11:28 po. Okay. Ngunit ano nga ba yung tinatawag nating emptiness? Okay po. Ang emptiness po ay isang emosyon na kung saan na kahit sino ay maaari nilang maramdaman. Na sa palagay mo ay para bang feeling mo pagod na pagod ka, feeling mo yung bang nanghihina ka, pero hindi ito pagod na dala ng iyong mga pisikal na gawain. Ito ay maaaring feeling na pagod ka emotionally, physically, or mentally. Na sa pakiramdam mo, ikaw yung bang may kulang sa iyong mga pang-araw-araw na ginagawa at pangyayari. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng emptiness, okay, hindi mo maipaliwanag o mailarawan kung ano yung damdamin na mayroon ka, kung ano ang dapat mong gawin. Madalas tayo ay nakakaramdam ng mga emptiness o kahungkagan sa ating mga buhay kapag may mga isang bagay tayong ginagawa na kung saan ay hindi natin natatapos, may mga bagay tayo na gustong magkaroon na hindi natin nakukuha, o minsan sa palagay natin, nararamdaman natin yung sarili natin ay walang silbi, useless. Yung palagay natin, kahit anong gawin natin sa mundong ito ay parang pakiramdam mo walang silbi ang buhay ko. O kung kaya ay hindi ka productive. Dito nagsisimula yung mga tinatawag na feeling of emptiness. Kadalasan, ang mga makikitaan ka ng mga ganitong uri ng mga emptiness kapag ka ikaw ay may kumikilos na ikaw ay lito, nababagot ka na, o dahil sa disappointed ka. Ito rin ay karaniwan na nakakaroon ng pinanggagalingan ng panga-emptiness mo kapag ka ikaw ay malayo sa Panginoon. O yung kung ikaw ay hindi na ganun kainit ang iyong mga ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Kung kaya't ang iba ay dinadivert ang kanilang emptiness sa pagiging busy at ginagawa nilang sarili nila na kung saan ay
nagiging abala sila sa maraming mga bagay, nang sa gayon ay huwag nilang maramdaman ng ang puwang sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan. Ano nga po ba yung tinatawag na emptiness? Okay. Ang emptiness ay hindi weakness o hindi sumpa. Kapag ikaw ay nakaramdam ng emptiness, hindi ito weaknesses na tinatawag natin. At hindi nito sumpa, bagkus ito ay isang senyalis na kung saan dapat ang ating mga kaluluwa ay humihiling ng pagtawag para magkaroon tayo ng kapahingahan sa pamamagitan ng muli nating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ito na ang tamang dahilan na kung saan ay dapat natin painitin ang ating pakikipag-communicate sa ating Panginoon. Kapag tayo nakakaramdam ng emptiness, hindi ibig sabihin na tayo ay mahina o may mali sa bawat isa sa atin. Kasi normal lang na maranasan ng tao na kung saan tayo ay napapagod, tayo ay nahihirapan, nakararanas, na kung saan ay kailangan muna nating huminto panandalian. Alam niyo naman yung buhay natin sa araw-araw ngayon, very toxic na, lalo na sa mga nagtatrabaho. Estudyante pa nga lang ngayon eh. Ang dami ng mga requirements, deadlines. Okay. Punong-puno ang kanilang oras at araw ng iba't ibang mga gawain, kung kaya't mayroon ding panahon na kung saan ay napapagod ang ating mga loob. Kailangan nating magkaroon ng kapahingahan. Kung kaya't sa ganitong mga sandali, kapag tayo nakakaramdam ng tinatawag nating emptiness, ay inaanyayahan tayo ng Diyos na magpahinga, magdasal at muling hanapin ang kanyang presensya. O kinakatok niya tayo, pinapaalalahanan niya tayo. Baka mamaya kaya ka nakakaramdam ng emptiness sa iyong mga puso at sa iyong kaluluwa, kasi wala na ang presence ng Panginoon sa ating mga buhay. Pansinin po nito sa Mateo 11:28. Ang sabi po rito, lalong-lalo na kung tayo ay nakakaramdam ng kahungkagan sa ating mga sarili. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapapagal at nangagbibigat ng lubha, at kayo'y aking papahingahin. Okay. Dito malinaw po sinasabi na tayo ay may kapaguran, emotional, physical, lalo ang spiritual nating kalagayan. Araw-araw natatabunan na po tayo ng iba't ibang mga gawain. Yung gawain natin na higit na importante, itong ang ating araw na to, itong linggo na to madalas Kita nyo po, pansinin nyo, sino yung mga maaaring hindi nakakadalo sa mga gawain. Inaagaw ng kanilang gawain sa trabaho, gawain sa eskwelahan, o ibang mga bagay na kung saan ay inuna pa. Okay? Kung minsan ay napapalayo tayo sa ating Panginoon. Ang mundo ay punong-puno ng ingay, kaguluhan, maraming pressures at kung saan ay maraming expectations ang bawat isa sa atin. Kung kaya't karamihan sa atin ay nakararanas ng mga panghihina at emptiness sa ating mga buhay. Kapag naramdaman na natin ang mga ganitong uri ng emosyon, damdamin, okay, ito ay kaparaanan na kung saan ay kumikilos na ang kalaban ng ating Panginoon at inilalayo niya tayo sa puso ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y gawain ng kalaban ng ating Panginoon, ang ilayo tayo sa Kanya na kung saan ay gagawin Kanyang busy, gagawin Kanyang mapag-ibig sa sanlibutan, gagawin Kanya na kung saan ay
Bibigyan ka niya ng trabaho o gawain na kung saan ay makalulugod sa iyong pisikal, ngunit ang iyong espiritual ay makararanas ng emptiness o ng pagiging hungkag. Dahil ang buhay ng hungkag ay ilan lamang sa mga palatandaan ng mga espiritong naghahanap ng muling pagpuno o yung muling tinatawag natin na mga paglapit sa ating Panginoon. Kung kaya't kapag ang isang tao ay nakaramdam ng emptiness sa kanilang sarili, halimbawa ikaw ay nakakaramdam na palagay mo ay ikaw ay walang laman. Yung ibang tao o ibang mga, nakakaramdam nito, ang ginagawa nila ay dina-divert nila yung kanilang buhay. "Oh, nag-iisa ako, malungkot ako, hahanap ako ng relasyon." Kahit mali ang relasyon. O yung iba naman, "Nag-iisa ako, kaya kong gawin ang sarili ko, ay magdi-disco ko araw-araw. Pupunta ako sa ganun ganito. Ay malungkot ako, ganun ganito, magsho-shopping ako." At kung ano-ano pa. Yung iba nga, ang ginagawa, nagpapa-tattoo pa nga, eh, sasaktan pa yung mga sarili nila. Empty ako, feeling ko dito ko na lang i-express yung aking art sa katawan ko. Papa-tattoo ako, maghikaw ako. They replaces the right sources with the wrong source. Dinadivert nila yung kanilang pagiging empty, yung kanilang pagiging hungkag sa mga bagay na hindi naman tama. Lagi po nating isipin na ang puso natin ay nilikha para sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya walang ibang makapupuno ng inyong emptiness o ng inyong kahungkagan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pansinin po ninyo ito sa Mateo 6:33. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hanapin muna natin sa Panginoon. Hindi hahanapin sa mga material na bagay. Hindi hahanapin sa ibang tao. Hindi hahanapin sa mga worldly activities. Resort doon sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya kung minsan yung mga tao na kung saan ay nakakaramdam ng emptiness o kahungkagan, okay? Siguro kilala niyo yung anak ni Atienza po, ni Atienza, yung ating anchor at reporters. Yung anak niya na kung kailan lang ay nagpakamatay. Kapag hindi na-address ng tama yung ating emptiness o yung feeling na kung saan ay ikaw ay feeling na walang silbi, walang laman, wala kang direksyon, eh, yung iba ay talagang nakakaramdam ng matinding kalungkutan, eh, nagpapakamatay pa po. Pero dito sinasabi po, awit 34:18, kapag tayo ay nakakaramdam ng emptiness, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Ibig sabihin, divert yourself. Sila yung mga tao na kung saan kaya nagpapakamatay siguro ay dahil sa mahina ang kanilang pananampalataya. Sila yung mga tao na kung saan ay walang tamang komunikasyon o kulang ang komunikasyon sa Panginoon. Kung kaya't nakakaisip sila ng mga bagay na pangsariling desisyon. Walang takot. Eh, ang linaw po sa panahon na kung ikaw ay empty, hungkag, ito yung tamang paraan na i-divert mo yung sarili mo at isipan mo sa Panginoon dahil malapit ang Panginoon sa mga taong ganito dahil hinihintay niya tayo na lumapit sa Kanya at ililigtas niya kung ito ay may kasamang pagsisisi. So, ang linaw po.
Hindi sagot ang ilang mga bagay sa paligid ng mundo nito kundi ang Panginoon. Hinahayaan minsan siguro ng Panginoon o ipinararanas sa bawat isa sa atin ang emptiness upang ang bawat isa sa atin ay masuri ang ating mga sarili, ang ating mga kalagayan sa buhay. Baka kaya pinararanas natin yung mga emptiness na ito, baka gusto makita ng Diyos, "O anak, baka ikaw ay kailangan mo ng lumapit sa akin." Upang suriin natin ang ating mga buhay at kalagayan. At para ipaalala sa bawat isa sa atin na kailangan na nating kumapit sa Diyos para lalo tayong mapuspos at pagpalain. Kasi kailangan nating hanapin, kailangan nating makita na kung saan ay ito ang realidad ng buhay sa mundo. Maraming pagsubok, magulo, maraming mga worldly activities. And all these things, makukuha lang natin ang kapayapaan kapag tayo ay nasa Panginoon. Pero kapag ang tao ay walang kasiyahan o satisfaction sa kanyang mga puso, talagang darating at darating ang pagkakataon na mararamdaman niyan laging empty ang kanyang buhay. Hindi niya makikita ang kapanatagan sa kanyang mga buhay. Kaya malaking bagay din po na magkaroon tayo ng tinatawag nating self-satisfaction. Meron na akong ganito. Simpleng pamumuhay na ako, meron na ako sa mundong ito. Tama na 'to, may trabaho ko, healthy ako, masaya ang family ko. 'Wag na tayong mag-aspire pa ng mga, mansion. 'Wag na tayong maging kontraktista pa para magbago ang ating mga simple living. Dahil kung walang kasiyahan ang puso ng tao, ay malamang patuloy tayong mag-a-aspire ng maraming bagay at hindi tayo magkakaroon ng katahimikan sa buhay. Pansinin po ninyo, kasi oras na ikaw ay nabaling ang iyong oras sa maraming bagay, nahati-hati ang iyong mga oras, nagamit mo ang ilang mga oras mo sa ilang mga bagay at kaunti para sa Panginoon, mawawala. Gusto ko yumaman, gusto ko munang ng ganito, magtatrabaho ka ng more than 8 hours a day. Yung iba pa nga, talagang, kailangan lumayo para malaki ang kita, okey? Pero yun ay, understood na yun kasi tayo ang mga, sa hirap ng buhay natin ay kailangan nating kumilos talaga na magtrabaho sa abroad. Pero kung sobra-sobra naman at okey naman, mayroon na tayong pagkukunan ng ating mga kabuhayan, ay makuntento tayo at hanapin naman natin ang para sa ating Diyos. Hindi yung puro material na bagay ang ating hahanapin. Kasi oras na nakatuon ang pansin natin sa mga material na bagay ay nawawala yung ating presensya, yung ating attention sa nahanapin ang Panginoon. Lagi natin tandaan 'to na kung saan ay ang ating objective sa mundong ito ay ang paglingkuran ang ating Panginoon. Sa ngayon patuloy na lumalayo ang mga tao palayo sa ating Panginoon. Ang Panginoon hindi lumalayo, hindi umaalis 'yan. Nandiyan lang 'yan. Okay. Tapos magdadamdam tayo kung minsan sasabihin natin, "Bakit hindi ko nararamdaman ang Panginoon sa aking buhay? Bakit ako nakakaramdam ng emptiness?" Nakalimutan na ako ng Diyos. Yung mga nag-o-overreact diyaan, kung minsan sinasabi nila, hindi ang Diyos ang nawawala, hindi ang Diyos ang lumalayo. Tayo ang lumalayo
sa Diyos. Dahil ang ating panahon, ang ating sarili, ang siyang tayo, ang kumikilos palayo sa Diyos kung hindi natin siyang patuloy na hahanapin. Pansinin niyo po sa John 6:25. Dito sinasabi po na kung saan ay hindi tayo ang lalayo. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw." Pinupuno ng Panginoon ang ating mga buhay, ang ating mga uhaw na kaluluwa. Kaya hindi tayo ang dapat lumayo. Andiyan ang Panginoon anumang oras. Mabigat ang iyong pakiramdam, feeling empty ka, lumapit ka sa Panginoon, tumawag ka. Hindi ka man mamamasahe. Okay? Diretso na tayo pwedeng makipag-ugnayan. Ang pakiramdam ng ikaw ay malayo sa Panginoon ay kung saan ay pakiramdam mo naliligaw ka. Oo. Dumadating yung pagkakataon na minsan nakakaramdam tayo na tayo ay nawawala sa paanan ng Panginoon dahil nga mas binibigyan natin ng priority ang ilang mga bagay. Dahil dito, mas lalo tayong nakakaramdam ng kapaguran, ng kawalan, at mabibigat na damdamin. Ano ang sagot? Lumapit ka sa Panginoon. Surrender your life to our Lord. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Awit 37:5, sabi po rito, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. So lalo lang natin palakasin ang ating mga pananampalataya. Lahat yan, ano man nararamdaman mong emptiness, disappointment, failures sa buhay. If we surrender ourselves to our Lord, let Him guide you. Siya ang magtatakda kung ano ang para sa ating mga buhay. The more we increase our faith to God, the more emptiness decreases. Napaka linaw po ng bagay na yan. So ano ang mga dapat nating gawin upang patuloy at patuloy at huwag nating maramdaman ang mga kahungkagan o emptiness sa ating buhay? Ano po yung mga dapat nating isagawa? It is highly recommended na kung saan upang tayo ay mabawasan ang pakiramdam ng ating emptiness ay magbalik loob tayo sa Panginoon. Hindi natin kailangang magkunwari. Prayer is the best way for us to be more closer to our God. Paalalahanan natin ang ating mga puso na kung saan ang salita ng Panginoon ang maging pagkain natin sa araw-araw. Gamitin natin ang ating mga skills, ang ating mga knowledge, ang mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Material man ito, soft skills man ito, o whatever skills, ay gamitin natin sa pakikibahagi ng ating pakikipag-community and fellowship. Hindi tayo nilikha para mag-isa. Tayo ay nilikha para magsama-sama na sasamba sa Kanya. At kailangan din natin na sa magulong mundong ito ay magkaroon tayo ng kapanghingahan ng ating mga kaluluwa, ng ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Kaya yung tinatawag na emptiness ay sa isip lamang po yan. Kasi kahit si Haring Solomon ay nakaranas ng pagiging empty.
sa buhay niya. Isipin niyo si Haling Solomon, mayaman na, makapangyarihan, matalino, successful, and yet nakaranas siya ng empty sa kanyang sarili ng mga yaon. Kung kaya't ano ang sinabi noon sa banal na kasulatan sa Ecclesiastes 1:2, meaningless. Everything is meaningless sa mundong ito. Lahat ng bagay na nandito sa mundo ito ay walang silbi. Lahat ng ito na nandito ay pansamantala lamang. Hindi ito makakagaang ng ating mga buhay. Hindi makakasagot ng ating mga problema at emptiness. Pansamantala lamang to. Ang Diyos lang ang tanging makapagpapagaang at makapag-aangat sa ating mga kalagayan. Tandaan po natin ito. Kaya bilang pangwakas, nais ko pong banggitin sa inyo na kung saan hindi tayo ipinanganak para manatiling hungkag. Huwag po nating entertain yung buhay na kung saan tayo nakakaramdam ng emptiness. Bagkus, kapag tayo nakakaramdam ng kalungkutan, pag-iisa, kawalang silbihan, ilapit natin ito sa Panginoon. Hindi niya tayo iiwan para pasanin ang buhay na kung saan ay nag-iisa ka, ang mabigat na pamumuhay natin. Tandaan ninyo, sa tamang panahon at tamang paghiling, tayo'y sinasagot ng Panginoon. Sa kanyang presensya, tayo'y napupuno ang ating mga puso ng pag-asa para magkaroon tayo ng kapayapaan, kaayusan at kagaangan kapag tayo ay sinabmit natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Ngayon, tanungin niyo po ang inyong mga sarili. Mayroon bang bahagi ng buhay ninyo na kung saan kayo ay nakakaramdam ng emptiness o hungkag o malayo sa Panginoon? At tanungin niyo rin po yung sarili niyo, bakit niyo to nararamdaman? Ano ang mga dapat mong gawin upang ikaw ay hindi makaranas nito? At kung kailan mo na dapat lumapit muli sa ating Panginoon? Nais ko pong iwan ang isang verse na ito upang maging gabay natin at sana ay huwag nating maranasan ang pagiging hungkag sa ating mga damdamin dahil may Panginoon tayong dapat lamitan na magpupuno ng ating buhay. Sa awit 107:9, kanyang pinupuno ang nagugutom na kaluluwa at pinapawi ang pangungulila ng nagugutom na puso. Kita nyo, napakaganda po nito kung ating bibigyan pansin. Pinupuno niya tayong mga nagugutom. Okay, hindi man po to physical na gutom, spiritual longingness ng ating kaluluwa at pinapawi ang mga pangungulila ng mga nagugutom na puso. Sana po ay mag-iwan ako ng isang munting mensahe na kung saan bilang isang Kristiyano, kailangan po nating huwag entertain ang mga emptiness sa ating mga sarili, bagkus ay patuloy nating ilapit ang ating mga sarili, ang ating buhay sa ating Panginoon upang sa ating ikalulugod niya at sa ating kapayapaan sa ating mga sarili. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Brother Norley, nandiyan po ba si Brother Norley? Okay po. Tayo po ay dadako sa ating okay, at awit muna po tayo ng isang awitin bago po magsimula si Brother Norley na para sa ating dulang ng Panginoon. Awit po tayo sa nagbibilang 287 po.
The Lord's Supper. When we meet in sweet communion. Ready? Sing. When we meet in sweet communion, where the peace divine is spread, heart are brought in closer union, while partaking of the bread. Precious peace, all else surpassing, wondrous love for you and me. While we peace Christ gently whispers, do this in my memory. God so loved what wondrous precious love and gave the best of heaven, both as sweet that much less treasures. Ye for us his life was given. Precious peace, all air surpassing, wondrous love for you and me. While we peace Christ gently whispers, do this in my memory. Divine, all else surpassing, precious blood for you and me. While we soup Christ gently whispers, do this in my memory. Precious peace, all else surpassing, wondrous love for you and me. While we peace Christ gently whispers, do this in my memory. Brother Darby, Brother Nordy. Maliwanag ba, Brother Nelson? Maliwanag po. Muli, isang magandang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. At tayo po ngayon ay nasa dako ng pag-alaala sa dulang ng ating Panginoon. Bago po natin isagawa ang pag-alaala sa kanyang kamatayan, ay dapat po nating pasalamatan ang ating Panginoon sapagkat dito niya ipinakita ang kanyang malaking pag-ibig sa atin, na kanyang inibig sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala, ay inibig niyang mamatay upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Gaya nga po sa ating mababasa sa aklat ng Episo, chapter 2, verse 4, verse 4 hanggang 8, ganito po ang sinasabi. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. 6. At tayo'y ibinangong kalakip niya
at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. 7. Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang kanyang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa ating kay Kristo Jesus. 8. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Nawa, pasalamatan po natin ang ating Panginoong Kristo dahil sa kanyang biyaya na tayong sa kanyang kamatayan, tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo po'y magsiyukod at tayo po'y manalangin. Ipanalangin ko na po ng sabay ang tinapay at ang saro na at katas ng ubas. Tayo po'y magsiyukod at tayo manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito na muli ay aming nagampanan ang aming mga tungkulin na iyong inuutos sa bawat sa amin na tuwing unang araw ng sanglinggo ay aming alalahanin ang kamatayan ng aming Panginoong Kristo. Nagpapasalamat kami Panginoon sa gawain ito sapagkat niloob mo na kami ay muling makaganap ng ganitong pag-alaala sapagkat alam namin Panginoon na ito ay napakahalaga sa iyo at ganoon din po sa amin sapagkat dito mo Panginoon ipinakita ang iyong walang hanggang pag-ibig sa iyong mga nilikha na hindi mo ibig na ang bawat sa amin ay mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama mo sa iyong kaharian. Kaya po Panginoon nagpapasalamat ang bawat sa amin na minsan pa ay muli kaming gaganap ng pagkain at pag-inom ng katas ng ubas na ito. Sana Panginoon na maging marapatin mo ang bawat sa amin na makikibahagi sa pagkain at pag-inom ng katas ng ubas. Nawa, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala na nagawa namin sa araw-araw. Nawa Panginoon ay dinadalangin din namin ang mga kapatid namin na hindi namin nakasama sa pag-alaala na ito. Kung ano man po ang kanilang kadahilanan ay ikaw ang nakakaalam. Nawa, umaasa kami Panginoon na iyong katukin ang kanilang mga puso't isipan upang muli naming makasama sila sa aming paglilingkod sapagkat alam namin Panginoon na ito ang iyong ibig. Kaya ikaw po ay namatay sa bawat sa amin ay hindi mo ibig na ang bawat sa amin ay mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya pinasasalamatan ka namin Panginoon sa walang hanggang pag-ibig na ito na iyong ibinigay sa bawat sa amin. Ang lahat ng ito ay aming sinasamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung tapos na po tayo magsagawa ng ating gawain na sa dulang ng ating Panginoon ay dako po tayo sa balitaan. At bago po ang lahat ay unang-una nagpapasalamat po ako ng marami sa inyo lahat kasi ay napakadami natin ngayon po sa gawaing pagsamba kahit tayo ay online. At ito po ay kahit papaano ay hindi na tayo masyadong maaabala dahil sa matinding traffic daw at ano po, na isinasagawa hanggang Martes yata sa Maynila. Kung kaya't ang lahat po ay sana maging ligtas sa inyong mga lugar, sa inyong mga tahanan at paligpasin po muna natin yung magulong sistema ng ating kalagayan sa ngayon. Kung mapapansin niyo po ay wala si kapatid na Darwin. Siya po ay may official business sa ibang bansa, kasama yata po si Sister Maribik. Bagamat si Sister Maribik ay nandito po sa online,
Okay, ingat kayo dyan, sister. Okay po. At update nyo na lang kami. Then, nais ko po i-announce tungkol po doon sa nalalapit na Vacation Bible Study na kung saan ay isasagawa po natin ito sa darating na December 13, araw po ng Sabado. Lahat po ay inaanyayahan kung kayo po ay makakapunta. Okay? Kahit sino po, lalong-lalo na ang mga kabataan, pero kayo po lahat, kasi po ito ang pagkakataon na kung saan ay mamimit natin yung ilan nating mga kapatiran sa iba't ibang lugar, sa Imus, sa Tondo, sa Kainta, kung sino man po ang mga taga-Kainta, kung kaya't inihahayag po namin itong nalalapit na Vacation Bible school program natin, kasama ang ilang mga tagapagturo po. Kaya kung sila Brother Gary, sila Brother Bolt, sila Brother Boy, sino pa po, Brother Sanba ay makapag-prepare po ng ilang mga mensahe at gustong dumalo, sila Dr. Philip, si Brother Jeff, okay po, sa mga kapatiran natin, mga Ganan family po. Okay, kung sino man po ang available at makakabahagi, ay gagawin po ito dito sa amin sa clubhouse ng Abida Catalina po. Somewhere dito po sa Molino Tree. Malapit lang po ito at kung nakasatap kayo ay isang sakay lang yan. At ang ating Manila o Pasay Church po ay baka po mag-provide ng sasakyan. Inimbita ko rin po ang ilang mga Pag-uusapan pa po namin ito para lalong ma-polish po kung sino ang ating mga nais magsalita at kung ano po. Ni-reserve na po namin at maayos na po ang aming schedule dito sa venue at oras. Ito po ay gaganapin natin maghapon para po may kaunting mga katuwaan at yung taon-taon po kasi ginagawa natin to, no? Dati po kasi dito sa maliit lang. Ngayon po itong venue natin ay mas malaki po ng konti. Kung kaya tinaasahan ko po ang inyong tulong at ang inyong pakikipag-participate para po higit nating palakasin ang ating mga pananampalataya at makilala ang ilan nating mga kapatid. Baka po sila ay nasasalubong nyo, nakikausap nyo na ay hindi pa po. Ito po yung paraan upang tayo ay lalong lumago sa ating mga gawaing paglilingkod. Mayroon pa po bang ilang mga announcement? Sana po ay makadalo kayo kahit po saan man kayo dako. Salamat din po at sa panalangin na kung saan ay si kapatid ni Sister Jenny ay kahapon yata ay naoperahan po, major operation. Salamat po sa mga nag-ukol na po ng panalangin. Bagamat wala pa pong update si Sister Jenny kung ano na po ang kalagayan, ay isama pa rin po natin sa ating panalangin. Sino po ang nandito dito para mag-ukol ng last prayer? Wala pa. So, sa panghuli po, ako na lang po ang mag-uukol ng panalangin. Sama-sama po tayong manalangin at na sana'y maging mapayapa ang linggong ito. Okay naman daw po ang operation. Ito po ang pahayag mula kay Sister Jean. Sama na lang din natin sa kanyang past recovery. Okay po. Bilang huli po ay closing song na page. Tayo po ay umawit na nagbibilang 645. 645 for our last song. When the saints go marching in. Okay. Tama-tama po, 11:45. Maaga tayong makakatapos. I am just a weary pilgrim, plodding through this world of sin. Ready?
Sing. I am just a weary pilgrim, plodding through this world of sin, getting ready for that city when the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. If I will see the Savior, a new life I must begin. Then I'll be in that glad number when the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. I'll follow my Redeemer in the step where he has been. Thus I know that he will call me when the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Up there I'll see the Savior who redeemed my soul from sin. With extended hands she'll greet me when the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Muli po para sa ating pangwakas na panalangin sa umagang ito. Dakilang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, patuloy at patuloy ang aming pasasalamat at pagdakila sa iyo at muli pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito ang kapayapaan, karunungan at higit sa lahat, Panginoon, ang pagkakataon na ikaw ay aming sambahin, luwalhatiin at higit sa lahat, Panginoon, ay dakilain ka sa iyong kapangyarihan at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa aming mga napag-aralan at naway magamit namin ito sa pagpapatibay ng aming mga kaluluwa at ng aming mga pananampalataya at patuloy na maging ilaw kami ng sanlibutan ito. Panginoon, salamat po sa karagdagang buhay ng bawat isa sa amin. Gayon din po ang kaligtasan ng aming mga kapatid na nagmula sa operasyon at sa mga kapatid namin na may mga sakit na iyong mga pinagaling. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang tinatamasa ng bawat isa sa amin, ang aming mga hanap buhay, ang aming mga gawain na nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan na mula sa iyong kapangyarihan. Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, ang kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami, Panginoon, ay makaharap at makalakad ng naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin, Panginoon, ang kapayapaan ng aming bansa. Nang sa gayong, Panginoon, ay maipagtuloy ng aming pamahalaan ang isang maayos na pamamalakad. Ilayo mo ang bawat isa sa amin sa iba't ibang mga sakuna, problema, lalo't sa mga dumarating na iba't mga bagyo at mga iba't ibang mga natural disaster na ito at nawa ay patuloy na magtiwala ang bawat isa sa amin. Alisin mo sa aming mga puso't isipan ang kahugkagan o emptiness na kung saan kami ay naniniwala na ikaw ang tunay namin na dapat lapitan sa anumang suliranin o problema na dumarating sa amin sa mga pagsubok
at iba pang mga kabagabagan sa buhay na dinadanas ng bawat isa sa amin. Na ika namin dakilain sa lahat ng pagkakataon at sa maraming bagay. Dinadalangin namin, Panginoon, na sana sa mga susunod na pagkakataon ang mga kapatiran namin na wala sa amin sa oras na ito ay makasama namin sa mga susunod na pagtitipon. Muli, ang hiling namin, Panginoon po, ang iyong pagpapala at paghahari sa mga buhay ng bawat isa sa amin. Sampu, Panginoon, na ikaw sana ang magkaloob ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng mga labi namin. Kung kahit ito'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus mula ngayon at magpakailan pa man. Amen. Gandang umaga po sa lahat at maraming salamat po sa inyong pagdalo. At muli, salamat po sa mga kapatid nating malalayo. Sana po ay makadalo kayo sa ating Bible study. Bumisita kayo po sa ating kongregasyon. Sana po ay bigyang pansin nyo at bigyang panahon nyo ang pagbisita sa atin sa Pasay. Magandang umaga po at ingat-ingat. Stay safe at home. Thank you very much. Brother Nestor, thank you very much po. Okay. Natalie, Jeff. Brother Jim, kamusta na po sa lahat? Sa inyo dyan. Okay. At sa mga ganan family, kung di ko po mabanggit, sana po ay nakita-kita tayo. Once again, thank you very much. Stay safe at home and God bless everyone. See you all. Bye-bye. Okay naman po ang operation. Okay na. Thank you. Thank you.